Ang sakit sa ngipin. Bad trip talaga. Kaya naman si Mang Daod, idinaan na lang ito sa para-paraan. Yun nga lang, ang dati maliit lang na problema, lumala. Ang biro-biro noon ng iba na kapag sumakit ang iyong ngipin, libre nilang bubunutin gamit ang pliers. Tinutuo ni Daod. Alahero o gumagawa ng singsing at hikaw si Daod sa Marawi. Nung 1 linggo na raw na sumasakit ang pangil sa kanyang kanang gilagid taong 2002, napagdiskitahan niyang bunutin na lang ito gamit ang kanyang pliers. Matapos ang mahigit 1 dekada, ito na ang itsura ni Daod ngayon. Bumukol ang kanyang bibig, halos sinlaki ng ulo ng sanggol. Ang kanyang gilagid, halos nakalabas na sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga ngipin, nagkalagas-lagas na. Ang punot dulo ng kalbaryo niyang ito nung binunot niya ang kanyang ngipin gamit ang pliers. Binunot ko sa pamagitan ng pliers na ginagamit din sa mga goldsmith na kinakalawang. Wala akong nararamdaman sakit. Inom ng mga gamot-gamot yan kasi sayang naman. Yung 2007, yung nagsimulan lumaki ng lumaki. Minsan nag-bleeding. Hirap nang makakain si Daod dahil hindi na makanguya. Itinutulak na lang niyang pagkain papasok ng kanyang bibig. Pag ganun-ganun ng bunganga ko, dinarasa ko lang yung lasa niya. Pati sa pag-inom, hirap siya. Natatapon. Oo, natatapon. Dito. Kaya dapat po, paano kayo iinom? Ganito lang. Dahil wala siyang pampadentista, kinaugalian na raw talaga ni Daod noon na mag-isa niyang binubunot ang sumasakit niyang ngipin. Kaya hindi raw siya nagdalawang isip na bunutin din ang ngipin niyang nagpapahirap sa kanya ng pliers niyang kinakalawang. Hanggang unti-unti nang lumobo ang kanyang bibig at nung nagpakonsulta siya sa doktor. Hanggang hindi yan maoperahan ng lalaki yan. Sabi ng doktor, aabot ng 400,000. Suntok sa buwan na makaipon daw si Daod ng 400,000 pesos noon. Vendor sila ng kanyang misis sa Marawi at nag-aaral pa rin daw noon ang kanilang 6 na anak. Kaya si Daod walang ibang nagawa kundi tiisin ang sakit. Pero may mas matindi pang sakit na dumating sa kanyang buhay. Taong 2009, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Pagkahiwalay namin ng misis ko doon, nawala naman yung business namin. Dito na raw unti-unting nalugmok sa buhay si Daod. Dahil mag-isa na lang siya sa buhay, nagplano siyang lumuwas pa Maynila na malimos para may pambayad sa barko. Minsan akong pang-word ng ginupuan ko, dito ako sa mga taong sinasabi ko lang operasyon. Ang nalilimos niya, ipinampapamasahe papuntang PGH o Philippine General Hospital para doon libreng magpa-check up. Ang natira, pangkain niya. Pero ang iba, imbes na kaawaan si Daod, kinukutya pa siya sa kanyang itsura hanggang napilitan siyang takpan na lang ng balabal ang kanyang bukol. Isa pa kailangan, hindi ko ma-explain pero masakit talaga sa damdamin. Kapag inaano ka na, natawag mo na bakit naman ganito ang itsura ko, bakit ako pinanggit ng Diyos. Parang kang nahiya talaga, hindi ka talaga mapalagay. Kahit na naman gawin mo, wala kang magagawa. Mariban lang sa ibibigay sa'yo ng Allah. Kapalaran o ano-ano man. Kung anong kapalaran na masama na ibibigay sa akin na magpasalamat din ako. Ang mabuting biyaya din na ibibigay sa akin, maraming magpapasalamat din ako sa kanya. Si Daod isinama ng aming team sa isang oral surgeon sa paunang pagsusuri ng mga doktor. Unang-una, hindi kasi dapat yung ginagamit na pangtanggal ng ngipin. And also, hindi dapat sila nagsasariling sikap pag mga ganyan. Pwedeng nag-contribute siya, pero hindi natin masasabi na yun talaga ang pinaka-nagkukos. Buong panga niya sa buong lower jaw niya, nagkaroon na ng bone growth na tinatawag natin. So,
most likely na, yun nga, tumor na siya. Swerte rin daw si Mang Daud na ang bukol sa kanyang panga benign. Pero para mas makasiguro, sasailalim pa rin siya sa ilan pang mga laboratory tests. First step is i-cleaning natin lahat ng existing ng ngipin niya kasi puro calcular deposits na din. After that, we will do the multiple extraction. So lahat na ng existing ng ngipin niya sa upper, yung 10 ng ngipin niya, tatanggalin na natin. Yung next step natin is magkakaroon tayo ng soft and hard tissue biopsy para lang meron nga tayong definitive na prognosis kung anong gagawin sa kanya. Libre na raw nilang ooperahan si Daud. Tutulungan daw nila si Daud sa kanyang mga pangangailangan. Basta po dito sa clinic namin, hindi namin kayo sisingilin. Yung pag-operahan namin sa ospital, pag pinutulo namin, pag inoperahan namin yan, yung professional fee namin, hindi na namin kayo sisingilin. Yun ang may tutulong namin. Maraming salamat, Dok. Napakagaan sa damdamin kasi may tutulong sa atin na kaya ni pati yung mga servisyo dito sa loob ng hospital niya hindi daw sisingil sa akin. Napakaraming salamat yun. Ika nga ng kasabihan, sumakit na ang lahat, huwag lang ang ating ngipin. Pero kung magkagayon man, sa dentista lang dapat ang tuloy. Huwag daanin sa para-paraan. Gusto ko nang mag-ingi ng tulong sa inyo kung sinong malambot ng puso. Tulungan niyo ako talaga. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.